Pogi yung So ito si Kapitan Ricardo. Barangay ano po sir? Barangay Anilao, City of Malolos. Barangay Anilao. Sir, ano po ba yung nangyari kaninang umaga? Ay sa ngayon po kasi doon sa nakakita, kasi yung konsel ko nandito, tinawag sa akin na may nalaglag nga raw ng chopper. Ngayon, sabi ko, tumawag agad kayo ng rescue, baka sakaling maisalba, makasurvive sila. Pero ang sabi ng tao po, patay na po kayong dalawa, yun lang po yung piloto ang gumagalaw. Sige ka po, tawag agad ninyo. Ayun, pagkatapos nun, maitawag, dumating naman daw agad yung rescue. Ano sir, tsura, nung bumagsak yung helicopter, magkakasama sila sa helicopter o magkakahiwalay? Paano po? Magkakasama po sila sa loob ng bumagsak. Pero sabi ng isang tao ko rin dito, nakadinig na sila ng putok sa itaas. Ngayon, yung parte ng pakpak na to, doon na nalaglag sa kanila. Pagkatapos, pagbagsak dito sa kabubuli, pumutok ulit. Kaya, ayun. Paano yung extraction na ginawa natin sir sa mga biktima? Tinanggal ba natin sa helicopter isa-isa? Paano? Sino Hindi mo na po, nagantay ng rescue. At saka yung mga taga-rescue ang nagalis doon sa... Sino huling natanggal sir? Yung kapitan ba? O yung may-ari ng airplane? Yung po mismong rescue. Ang piloto, ang pagkakasabi sa ang huling naialis muna nila yung nandito sa yung huling nakatagan sa magkadagan kasi talaga patay. Magkadagan po yung nasa unahan. Tapos yung piloto gumagalaw. Tapos maialis yun sa kanila na po yung piloto. So ngayon sir, first time ba na nangyari na may helicopter crash? First time lang po ito. First time lang na-experience ko umupo akong kapitan dito sa barangay na. Okay. Sir, salamat po ah. So ito yung kakakaap. nadala sila sa ospital. Alamin pa lang kung ano nangyari sa kanila. Sa ngayon kasi sinusubukan namin malapitan yung aeroplano kasi nasa hanggang baywang na tubig. Then wala pa kaming mayer na bangka. Baka mamaya mapunta na namin din. Makuha na namin kung anong makakuha kami ng information kung paano siya. Ano po ba yung tinitingnan natin dito sir na posibleng angulo? Sa ngayon kasi wala pa kami makita pero nung na-interview namin yung mga witness, galing daw siya sa dito sa south, papunta rito sa north. Yun lang, tapos bumagsak daw yung aircraft. So ang gagawin natin sir, i-assemble mo na para? Ganun, malamang kukunin namin yung aircraft, dadalhin sa Manila, and then assembling siya, and then doon, magpa-formulate kami kung paano masolve yung accident. Sir, yung itong helicopter po ba ay brand new base sa inyong information sir? Wala pa kaming nakuhang kung history ng helicopter. Sa ngayon, tumawag na kami sa records namin at saka sa operator ng helicopter para i-gather yung records para sa amin. And then mabasa namin. Okay, thank you sir. Thank you sir, thank you po. Thank you sir. So ito yung area kung saan nagkaroon ng bumulusok pababa yung helicopter kaninang mag-aalas 12 ng tanghali. So ayan yung helicopter. Tatlo yung body na extract dyan ng mga rescuer. Kasama na rin yung piloto, yung bodyguard at saka yung isang 62 years old na negosyante na may-ari din daw ng helicopter na nag-crash na to, umikot-ikot muna bago bumulusok dito sa fish pond. Tapos so naganda rin yung mga rescuer, nandito pa rin sila. Lahat na pumapasok, ano nyo muna ha. Sa ngayon wala nang hinahanap dahil tatlo lang yung sinasabing nasa manifesto. Pero yung kopya ng manifesto ay hindi pa rin nakikita at higit sa lahat iniimbestigahan ngayon ng kaap kung ilan nga talaga yung nakasakay dito sa helicopter na to. Halika.
So sa initial report, ang mga pangalan ng mga biktima na extract dito sa helicopter ay si Liberato Laus, 65 years old, Wilfran Enteban, ito yung bodyguard, at si Captain Everett Coronel, ang piloto nitong helicopter. So, nandito rin yung CAAP at magsasagawa sila ngayon. Yung CAAP ay Civil Aviation Authority, ay magsasagawa ngayon sila ng investigasyon regarding nga sa pag-crash nitong helicopter. Ang registry number ng helicopter RPC 8098 at nag-crash nga rito sa area ng Malolos, Bulacan. Galing ang helicopter sa General Aviation Hangar papuntang San Fernando, Pampanga ng 12:28 ng hapon at 12:47 naman nang ito ay mag-crash landed dito sa fish pond sa Barangay Anilaw, Malolos, Bulacan. Yung pong pakpak na kaparaso na isang pakpak, kaya po makikita nyo dyan, kaya patagilid yung gusto mag-take off, kaya parigay yung pagkakano kasi yung isang pakpak parang wala na, kaya hindi na nahirapan sila makano. Okay, yun po ang sanhin ng pagkakasabong ng chapter. Pangalan sir. Jerry Borlongan. Okay. Sir, ano lang, yung bago yun, may nakita ko, nalagdag na. Yun po. Hindi, meron po nakakita na nalagdag kasi po. Hindi naman po kasi pa narito na ganyan. 150 meters po. Yung exact po nakita po, yung mismo yung bumubulo sa tama dyan. So yan muna ang latest update. Mababalik tayo maya-maya para sa mga bagong information na may bibigay ng CAAP at ng PNP dito sa Bulacan.